Kasi ang pagpapabata hindi lang nawawala yung pelege sa mukha. Kailangan ito'y nararamdaman, hindi madaling Oo. mahapo. Ha? Mhm. So, we're going to bring that Mm. yung laser biochylation. Tama-tama yung tatanong dito. Yung mga omega daw, omega. Mm. Ha? Mm. Siguro, 3, 6, 9, kung 369, ano-ano pa yan. ah. Ano ba na dudulot yan sa katawan? Bagamat alam ko omega 3. Oo. Lahat ba yan talaga sa puso? Basically, yung omega-3, no? Pero for example, yung omega-3, maganda din siya particularly kung tumataas ang yung triglyceride. Alam mo, very common din ang problema with the triglyceride. Recently, samantalang nung kapanahunan namin, term ko na lang, kapanahunan namin, nasa medical school. Kailan lang yun? Sige. Kailan lang yun? Hindi masyadong inintindi yung triglyceride. Pero recently, kasi high risk sa stroke pag nagkaroon ng ganun. Then they can try yung Tri-Mega Plus o kaya kung plainly tumataas yung yung cholesterol, they can take garlic hair also. Garlic hair, na nasa mercury drug din. Yes, apa. Pero ito, gusto ko malaman kay Miss Cathy. May omega rin ba ito? Itong acai berry? Ang acai berry kasi, that's why it's considered #1 superfood. Kasi, that's the only fruit na may omega oils. May omega oils ito? Oo, may omega oils ito. Alam ko sa yung mga isda ang usually, di ba? Isda. It's either you get it from flaxseed and then or this acai berry and fish. So, ang acai berry may omega 3, may omega 6 at saka may omega 9. Ba, okay 369 369. Puro yun sa mahjong. Nagmamahjong ako. Hindi. Mahal sa amin. Oo. So, talaga? Yun ang sabi nila sa mga yung mga press release sa US, parang combination daw ito ng French diet at saka Mediterranean diet. Oo, meron na nga yun, yung Mediterranean diet. Kasi Mediterranean, they're more into like olive oil. Yes. And then yung French is, good for the heart. Yung French naman, red wine. So, ang acai, parang combination of both. Kasi, 30 times more antioxidant than red wine. So, tamang-tama pala. 30 times? Yeah. 30 times? At least hindi ka pa malalasing. Lasing ka na roon eh. Isang lang dito, isang jigger lang dito. Ganun kalupit, Pero, gusto kong malaman yung yung tungkol diyan sa kasi tungkol sa puso yung pinag-uusapan ang sabi dito nasa na 'yon. Ano raw ba yung herbal na pwedeng inumin pampalinis ng dugo? Yan pinag-uusapan yung dugo kasi siyempre sa puso rin yung antioxidants pampalinis mo ng dugo yan. Basically ganun, sinasabing parang walis to, no? Pero you have to qualify kung anong antioxidants you need, no? Particularly if you want yung antioxidants specific for the heart, you can take this, no? Kasi nga sinabi niya rich in omega 3, 6, 9 and pycnogenol, which is nakukuha dun sa sa grapes or red wine, no? So this very kasi meron ding antioxidants which are very good also for the kidney. Meron namang antioxidants which are in general for the circulation itself. Depende. For the circulation. So depende kung ano yung tina-target mo. Yes. Pero kung dahil sa puso, gusto mo palakasin ng puso, kailangan mo ng mga omega. Dito naman pala makikita mo kaysa bibili ka pa ng separate. Yes. Kamukha ng sinasabi natin kalamansi. Yan, nire-remind ko na bago kayo mag-question. Yan, okay. Yun naman ay maganda para sa liver. Liver naman yun. Kalamansi flashing. Yes. Hindi pa rin nagbabago, hindi kailangan lagyan ng asukal. Hindi. Ayan, hindi pa rin nagbabago si Doc. Pure wild honey ilagay nyo kung gusto nyo tumamis. Pwede. So, Okay. Doc, yung calamansi, lagyan ng honey kasi I take calamansi in the morning. Ay, tama ang ginawa nyo. Yan ang pinapain ni Doc. Bawal ang sugar. Bawal ang sugar. Kasi magiging acidic. Acidic na. Okay. Ayan na. Kaya lang pagkapiga, huwag yung palalamagin sa rep. Wag, kasi iba, pinalalamig pa sa rep Oo nga. Nagiging acidic din minsan siya. ginagawa sa bahay yun Paano mo i-serve? Warm? Lukewarm lang. Take it right away kasi kung masyado mainit, mamamatay din yung vitamin C. So sayang. Take it. Tanong ko lang, ang bilis ng pintig ng puso ko at hindi ako makatulog ng maayos every 2 hours. Gumigising daw siya. Ano kaya ito? Nako, hindi kasi tayo sasagutin. Magpatingin ka muna sa cardiologist. Tingnan mo, mabilis na masyadong pintig ng puso pagkatapos every 2 hours gumigising. No? It's a must na tingnan talaga ng Siguro pang emergency ning ganyan. Although you can try yung acai berry, pero the best thing that you have to do once may naramdaman kayo sa dibdib, sinasabi nga sakit sa puso ay traidor. We cannot let. Tama naman. Si George ng Pangasinan, habang buhay na po bang iinom ng maintenance pag may hypertension na? Okay, alam nyo ganito,
when we do the natural executive checkup, we try to identify which organ ang nagko-cause ng inyong hypertension. There's a possibility, lalo sa Pilipino, kaya nagka-hypertensive kayo dahil may problema kayo sa kidney. Hindi makakain na walang bagoong, hindi makakain na walang patis. Kaya maraming cases na sinasabing kaya siya nagkaroon ng sirang kidney niya, secondary to hypertension. It could be the other way around. Talagang may disease process na sa kidney at nang complicate lang ng hypertension. Yung mga kapangpangan, ganyan although masarap yung pagkain nila, pero syempre, nilalagyan nila ng patis, nilalagyan ng ano. So, alam mo ako nung malita ako, mahilig ka sa patis tuwing kakain. Pero ngayon, so far, bihirang-bihira, unless yung sabaw ng sinigang ay parang pinaghugasan lang. Doon ako magpapatis. Pero pag pero alam mo, ako totoo, nawiwirduhan ako sa mga taong nagpapatis kapag may sinigang. Alam ko sa nilaga. Yung pala talaga meron ganun, nagpapatis ako nga, sa sinigang. Ako nga dati pati pakwan, nilalagyan ng patis. Buti, mabot ka pa sa ano. Hindi, eto, yung tumawag muna. Oy, pwede rin nga pala kayo tumawag 8326116, 8326117, 8326166, 8326167. Actually, may tumawag na. Ruben Santos ng Cubao. Doc, 78 years old po ako. Nagpa-ECG. Ang diagnose, poor R. Weight, progression, U.1, tapos to U.3. Delikado ho ba ito? Hindi ko maintindihan. Ay, kabasahin mo. Oo. Delikado. Hindi ko rin naintindihan eh. Pero sinulat lang yan ng ano natin. Ano na. I think taga naman siya eh. Kung taga Cubao, Mang Ruben, punta na lang kay bukas, no? Hindi ko B1, B3, ito yung B1 ba? Yung kasi B1, B3, ito yung pero no? hindi natin pwedeng basehan lang. Ayan, sige. Uy, nasa linya na natin si Mr. Ian Romero, 35 years old, isang mechanical engineer diyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Sa edad niyang ito, mag-edad lang kami, pero ito may hypertension, nakadalawang mild stroke na. Alamin natin, nasa linya na ba natin? Mr. Ian Romero, magandang gabi po sa inyo. Nagang. Sige. Tawagin ulit natin mamaya. Okay na. Okay. Mr. Ian Romero, magandang gabi po sa inyo. Hello? Magandang gabi naman po. Ayun. Hello, good evening. Anong oras na ho dyan sa Saudi Arabia? To be exact, 3:16 p.m. Anong oras ho? Alas 4? Alas 3. Alas 3? 6 ng hapon. Okay. Sige po. Live po tayo sa DZRH, nationwide. Mr. Romero, ang bata pa ho pala kayo, makaedad lang tayo. Pero na mild stroke na 2 beses? Opo. Naranasan ko ng mild stroke. Ano bang problema? Anong health problems po ninyo? Ang naging cost nito is, sabi ng doktor, is inheritance. Ang lahi namin ay mataas lagi ang dugo at ang cholesterol. So, yun po ang naging namin findings po ng doktor sa akin. May diabetes din ho ba kayo, Mr. Romero? DM2 ang findings ng doktor. Okay. So, kayo ay umiinom na ng mga maintenance medicines, Mr. Romero? Yes, umiinom ako before. Marami pong medicine na tinitake before. Pero nung aking makilala itong organic acai berry, malaki ang nagbago sa financial ko kasi nakikipid ko po sa mga maintenance medicine. Kailan pa kayo nag-umpisang uminom niyan? At bakit nyo naman naisipang uminom ng acai berry? Hindi naman po gamot itong organic acai berry. Opo, hindi nga po gamot itong organic acai berry. Pero may mga properties siya na nakakatulong po sa tulad kung may hypertension at diabetes. So sa pag-aaral, ako po yung nag-research din sa internet kung ano po yung nabibigay na tulong nitong acai berry. Napag-alaman ko kaya po nitong tumulong sa pagkocontrol po ng ating blood pressure.
So, sa ganun po, ito po yung napatunayan ko dahil after a month of taking organic acai berry, may regular check-up po ako dyan sa Pilipinas. So, nagulat po yung doktor dahil after a month of nag-take ako na-regulate yung aking blood pressure. Ayun. So, sabi niya, sabi po ng doktor, tinanong ko kung ano yung aking ginagawa, aside from diet, and taking, sabi ko sa kanya, yung organic acai berry. Okay. So, bukod doon, sabi ng doktor, tuloy ko lang yung ginagamit ko. So, mula sa mga 8 gamot, ilang gamot na lang iniinom nyo ngayon? So, I'm taking now, 2 na lang po. 2 na lang mula sa 8? Malaki po talaga na. Yes, malaki po na. Oo, laking tipid na yun Eh, mamahal pa naman ang mga gamot eh. Kabisado ko yung mga gamot nito nandito sa akin yun, sa harapan ko eh. Ha? Mamahal nito. Kailangan medyo malaki-laking sweldo mo para makakabili nito monthly pang maintenance. So, pero iyan, paano ka nakakainom ng acai berry? Nandiyan ka sa Saudi Arabia. Meron ba diyang nabibili? Yun nga po. Wala pa po, pero sa tulong po ng aking asawa, before po ako umalis, dyan na po akong acai berry. Tapos, the last time na may umuwi dyan sa atin, nagpadala po siya. So, instead na ako magpadala sa kanya ng, nagdadala siya ako ng organic acai berry. Kabaligtaran, no? So, yung taga-Pilipinas na nagpapadala ngayon sa iyo dyan. Pero yun naman po, yung acai berry. Ayun, acai berry lang. Pero yung BP mo, kamusta na? Iyan, okay pa ba? Normal ba lagi ang blood pressure mo? Yes, sa ngayon kasi Ramadan, ang duty ko pagsabi. So, Naku, naputol si ano. Anyway, so nung June lang pala. June lang siya nakabalik ulit sa Riyadh. So nung nandito siguro, inom siya ng ng acai berry. So siya na mismo nagsabi, ito, mga iniinom niyang gamot, losartan, amlodipine, alam ko ito, metoprolol, aspirin, mga pang ito, blood thinner ito, di ba, Doc? Pakipindot ang Doc yung green. Ayan. Yeah, para sa puso, blood pressure, blood thinner. Blood thinner. So, kung meron kang ganitong antioxidant, Doc, itong acai berry, papaano ito tumutulong doon sa dugo? Kasi di ba sinasabi malapot daw ang dugo ng mga yung mga may problema sa puso. Yan, yung minention ko na at the start, no, dalawang component yan. Ang pagkipot ng daluyan ng dugo, secondary sa pagbabara because of too much deposits, particularly atherosclerosis at paglapot ng dugo. Now, kapag ito'y palagi nangyayari, this can cause the heart attack or mga ischemic heart diseases. So, ang naging action ng acai berry, ina-address niya both yung pagkipot ng daluyan ng dugo dahil inaalis niya yung mga deposits at the same time pinalalabnaw yung dugo. Miss Cathy, kung iinom ako halimbawa simula ngayon ng acai berry, gaano katagal bago ko ma-achieve yung na-achieve nitong si Ian na mula sa 8 tanungin na natin si Ian, diretsahin na natin. Ian, magandang gabi ulit sa'yo. Yes, sir. Magandang gabi po. Wala. Hindi mapasok. Hello? Ayun. O, Ian, ikaw na ang tatanungin ko. Hello, magandang gabi po. Oo. Pasensya na, naputol tayo. Bago mo naramdaman yung magandang epekto nitong acai berry ng organic, gaano ka katagal uminom muna bago mo naramdaman yung magandang epekto nitong acai berry? 1 month ko pong trinay itong organic acai berry. Sabi ko nga po, after a month, meron po akong regular check-up. So, after ko pong mag-take ng timing po, may check-up po ako sa aking doktor. Na monitor nila na okay na po ang aking blood pressure, yung aking sugar. So, yun po, 1 month po. Anong iniinom mo? Yung premium blend ba o yung regular blend? Iyan. Yung aking pong iniinom before is yung premium blend. So, yun po. Ngayon, since parang maintenance na lang din sa akin, yung regular blend na lang po. Si Mrs. ba, nagtitake din ba ng acai berry? Opo, even my kids, talaga nagtitake mga din po bata. sila ng acai berry. Okay.
Ian, maraming salamat sa iyo at napagbigyan mo kami para ma-interview dito sa DZRH live mula dyan sa Riyadh, Saudi Arabia.